ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi ay long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagtas nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas. Sa alas 3:04 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Fronting. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Tropical Storm Maymay, posibleng maglandfall anumang sandali ngayon ayon sa Pag-asa. Balitang Promdi. Malacanang sinuspende ang pasok sa gobyerno at paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa bagyong Maymay at habagat. Balitang Promdi. Dalawang magkapatid patay sa pagguho ng lupa at bato sa Rizal. Balitang Promdi. Petisyon na kumikwestiyon sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte ibinasura ng Korte Suprema. Balitang Promdi. 5 pang opisyal ng administrasyon target din ng nabisto at napigilang plano ng character assassination ayon sa NBI. Balitang Promdi. Fuel subsidy tinaas sa 12 pesos kada litro, epektibo sa susunod na linggo. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang magla-landfall na ang Tropical Storm Maymay anumang oras ngayon sa bahagi ng hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa coastal waters o sa katubigan ng Masingal, Ilocos Sur. Taglay po nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 105 kilometro bawat oras. Mabagal na kumikilos ang bagyong Maymay sa 15 kilometro bawat oras pasilangan. Bunsod nito ay nakataas ngayon ang Tropical Storm Wind Signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet at northwestern portion ng Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng La Union, rest of Pangasinan, rest of Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion at central portion ng Aurora. Balitang Promdi. Sa atin po mga kababayan, lalo na dyan sa may bahagi ng Ilocos Sur o sa may Ilocos region, maaari ho kayong magbigay sa amin, mag-share sa amin ng inyong mga nararanasan sa mga oras na ito. Kung malakas ba ang hangin, malakas ang ulan dyan sa mga area nyo, sa mga sandaling ito at sa mga susunod pang minuto at oras. Balitang Promdi. Sa kaugnay pa rin po ng bagyo, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kahit na matapos na ang paglandfall ng bagyong Maymay at sa oras na ito'y humina na. Bunsod po ito ng typhoon na nasa labas naman ng ating bansa na may international name na Dolphin na humihila sa bagyong Maymay at sa southwest monsoon o habagat na siyang nagpapaulan sa ating bansa mula pa kahapon. Ayon sa Pag-asa, namataan ng Typhoon Dolphin sa layong 1,565 kilometro sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 150 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 185 kilometro bawat oras. Habang kumikilo sa direksyon na Pakanluran, hilagang Kanluran sa 20 kilometro bawat oras. Sabi po ng Pag-asa, habang patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Typhoon Dolphin, palalakasin nito ang pag-ulan na dala po ng habagat. Sabi pa ng Pag-asa, asahan daw ang mga malalakas na pag-ulan, makulimlim at maulap na papawirin hanggang sa araw ng Lunes. Balitang Promdi. Standby lang do sa mga listahan ho ng walang pasok. Today, August 6.
Balita muna tayo mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby Romy, higit 2 milyong pisong halaga ng droga na kumpiska, 4 na drug personalities natiklo sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Baguio City at Kalinga. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzalez. Natimbog ang 4 na drug personalities at nakumpiska naman ang higit 2 milyong piso laga ng illegal na droga sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa lalawigan ng Kalinga at Baguio City. Sa Kalinga, matagumpay ang ikinasang marijuana eradication operation matapos madiskubre ng composite team ng PNP at PDEA Cordillera ang isang plantasyon sa barangay Butbut sa bayan ng Tinglayan na tinamnan ng 10,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2 milyong piso. Agad itong binunot at sinunog ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Natiklo naman ang 3 kalalakihan, edad 34, 38 at isang minor de edad na pawang street level individuals matapos sila makumpiska ng isang sachet ng shabu na nagkakalaga ng higit 2,000 piso at isa pang sachet na may bakas ng shabu na sa pagresponde ng mga pulis sa barangay Dagupan West, Tabuk City. Tumawag sa Tabuk Police Station ang ina ng isa sa mga suspect upang isuplong na nakita niya ang kanyang anak at 2 nitong kasama na aktong gumagamit ng hinihinalang shabu sa kanilang bahay. Sa pagresponde ng mga pulis, nadakip ang mga suspect at nakumpiskahan ng illegal na droga. Samantala sa ikinasang bypass operation sa Barangay Irisan, Baguio City, isang street-level individual ang naaresto ng mga operatiba ng Baguio City Police Office at PDEA matapos magbenta ng isang sachet ng pinaghihinalang shabu na may standard drug price na higit 2,000 piso. Ang mga suspect ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito sa RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Profi. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Standby lang kay Freddy Fajardo. Sinuspindi naman ng Malacanang ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region at 20 lalawigan ngayong August 6, 2026. Yan ay dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Batay sa Memorandum Circular Number 122, kabilang sa mga apektadong lugar, bukod po sa Metro Manila ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at ang Occidental Mindoro. Gayunman, tuloy po ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng pangunahing serbisyo tulad ng health services, disaster response at iba pang mahahalagang serbisyo. Pinahihintulutan din ng mga lokal na pamahalaan sa iba pang lugar na magpatupad ng sariling suspensyon ng klase at trabaho kung kinakailangan. Samantala, nasa employer naman o pinuno ng mga pribadong kumpanya at tanggapan kung magsususpindi rin sila ng trabaho. Ipinatupad ang memorandum na inilabas ng Office of the President sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Balitang Profi. Yung Memorandum Circular Number 122, yan po ay walang pasok sa public offices at eskwelahan. Ito po dun sa iba po na mga abiso, baka sakasakaling kayo ho ay hindi nakakasiguro o medyo naguguluhan. Kahapon din po, hanggang kagabi ay nagdeklara po ng suspension ng face-to-face classes ang ilang lugar sa ating bansa. Ngayon pong Huwebes, August 6, 2026, bunsod po ito ng inaasahang epekto pa rin ng bagyong Maymay at Habagat na nagdadala po ng mga pag-ulan at malakas na hangin at pagbaha. Kabilang po sa mga nag-anunsyo nga ng walang pasok. Ito
Ito po'y bilang suporta doon sa circular. Dito po sa Metro Manila, bagamat lahat po yan ay covered na noong circular, Memo Circular 122, kasama na ho yung government works. Pero sa paaralan ho, ito yung mga nag-anunsyo ng partikular kagabi. Sa Metro Manila, kabilang po dyan ang Pateros, All Levels, Marikina, Las Piñas, Muntinlupa, Manila, Malabon, Caloocan, Parañaque, Valenzuela, Pasay, Mandaluyong, Pateros, San Juan, Navotas, Quezon City, Cainta at ang Taytay sa Rizal. Gayon din ang sa Calabarzon, ang Cavite at Laguna. All levels po yan sa mga pribado at pampublikong paaralan. Gayon din sa Benguet, all levels public and private, at sa Abra. Sa Ilocos Region, all levels din po. Sa Solsona, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan. Sa Rosales, Pangasinan, San Carlos City, Mangaldan, Binmali, Bugalyon, Rosales, Labrador. Sa Calasiao, Pangasinan, Lingayen, Pangasinan, Bayambang, Pangasinan. Ganon din po sa Cagayan Valley, sa May Nueva Ecija, sa Bagao, Cagayan. Ganon din po sa Etxague, Isabela, all levels. Pati na rin ho yung Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan po mga partikular na lugar na yan, sakali hong kayo ho ay naguguluhan. Bagamat sabi ko nga kanina, ang ilan sa mga lugar na yan ay sakop na po ng Memorandum Circular 122. Balitang Prompty. Balita muna tayo dyan sa Region 1. Standby for ready. 35 taong gulang na lalaki na suspect nagnakaw daw po sa bahay ng isang senior citizen sa Dagupan City. Arestado. 35,000 pesos na halaga ng alahas na bawi. Ibalita mo yan RH38 Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng Dagupan City Police Station ang isang 35 anyos na lalaki na construction workers, presidente ng Barangay Bacayao Sur sa syudad matapos itong maaresto dahil sa panluloob sa bahay ng 62 anyos na lola na residente rin sa nasabing barangay. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, dumulog sa Police Station 2 na pinamumunuan ni Police Captain Eric De La Cruz, Station Commander, ang biktima kahapon para magsumbong na napasok sila ng magnanakaw at natangay ang kanyang mga alahas na nagkakalaga ng 35,000 piso. Base sa kuha ng CCTV, nakapasok sa bahay ng biktima ang suspect pasado alas 12:31 ng madaling araw sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kaya hindi namalaya ng biktima at nadiscover na lamang alas 6 ng umaga. Paggising niya na nakitang magulo ang loob ng kanilang bahay at nawawala na ang bag niya na naglalaman ng kanyang mga alahas. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng kapulisan at naaresto ang suspect at nabawi rito ang ninakaw na alahas. Naharap na ng akusado sa kasong robbery na naisampa kahapon sa City Prosecutor's Office sa Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Samantala, daang-daang pamilya ang inilikas sa La Union kagabi dahil po sa bantang landfall ng bagyong Maymay. Unang nagbabala ang pag-asa na posibleng mag-landfall ang Tropical Storm Maymay sa La Union o sa Ilocos Sur kagabi. Pero sa pinakahuling update nga po ng pag-asa, ang sabi ho kaninang alas 2 ng madaling araw, anytime, any minute, any second, pwede na pong mag-landfall sa bahagi po ng Ilocos. Dahil nga po itong bagyong Maymay, sa pinakahuling update ay namataan sa coastal water ng Ilocos Sur at anumang oras ay dyan po sa Ilocos Sur posibleng mag-landfall ngayon. Samantala, nagdagsaan na sa mga evacuation center sa mga residente na nakatira sa mga dalampasigan sa La Union, particular din po sa San Fernando City.
Pinagana na rin po ng La Union Provincial Government ang emergency response measures nito at ikinalat ang kanilang rescue vehicles at iba pang kagamitan sa mga lugar na posibleng mapuruhan ng bagyo. Inihahanda na rin ang relief supplies para sa mga nagsilikas na mga residente. Balitang Bromby. Patay naman ang dalawang magkapatid matapos na matabunan sa rock slide o pagbagsak ng mga bato at lupa sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan sa Rodriguez, Rizal. Kinilala po ng mga pulis ang biktima na si Urilin Sison, 22 anyos at ang kapatid niyang si Jessie, 20 anyos. Lumabas sa investigasyon na nagluluto ang magkapatid sa isang kubo sa barangay San Rafael dakong alas 12:20 ng tanghali nang gumuho ang bahagi ng bundok at bumagsak ang malalaking bato dahilan upang mabaon sila ng buhay. Samantala, ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa halos 50,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. Higit 5,800 residente po ang nanunuluyan ngayon sa 14 na evacuation centers sa Regions 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera. At ito po ay maaaring nadagdagan pa. Ayon po sa NDRRMC, higit sa 1.2 milyong pisong halaga po ng pagkain nito po pang ayuda ang nakalaan para sa mga naapektuhan habang nagbibigay na rin ang lokal na pamahalaan ng karagdagang tulong. Balitang Bromby. Samantala, puntahan natin, balita naman mula sa Negros Island Region. O bago po yan, puntahan muna natin si Danny Kumilang sa Central Luzon. Meron daw hong LGBT na high value target at yung kasabwat niya na jowa po niya. Timbog daw po sa higit 410,000 peso na halaga ng droga sa Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Arrest ngayon ng isang LGBT na high value individual, HBI, at ang umani kasabwat nito matapos madakip sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Bagong Silang, lungsod ng Balanga, Bataan kagabi. Kinilalang pangunahing suspect sa alias na Pau Pau, isang residente ng Orium, Bataan na dati na rin itong naaresto kaugnay ng illegal na droga. Kasama ring nadakip ang umano'y kasabwat at kinakasama nitong si alias Kimberly na residente naman ito ng Pilar, Bataan. Nakumpiska mula sa dalawang suspect ang tinatayang 60.32 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 410,856 pesos. Ayon dito kay Police Major Patrick Carlo Balcanao, hepe ng Provincial Police Drug Enforcement Unit PPDEU ng Bataan at namuno ito sa operasyon, matagal ng target ng iba't ibang unit ng Bataan PNP ang pangunahing suspect dahil na rin sa umano'y pagkakasangkot nito sa benta ng illegal na droga. Sa pamamagitan ng masusing surveillance at pagtugis, matagumpay itong naaresto sa isinagawang operasyon. Binigyan din ni Police Major Balcanao na kung naikalat pa sa merkado ang naturang halaga ng illegal na droga, marami pang mamamayan, lalo na ang mga kabataan, ang posibleng mabiktima ng ipinagbabawal na gamot. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Rex. Sa iba pa nating mga balita, ibinasura po ng Korte Suprema ang petisyon na kumikwestiyon sa impeachment proceedings na isinagawa ng Kamara de Representantes. Ayon sa Korte Suprema o sa SC, naging moot o wala ng saysay ang issue na inihain ng parehong petisyon ni na Vice President Sara Duterte at grupong pinamumunuan ni Attorney Israelito Torion. Ito'y dahil naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado at kasalukuyan ng nililitis ng Impeachment Court. Paliwanag po ng mataas na hukuman na natapos na ang papel ng Kamara sa proseso ng ipadala ang Articles of Impeachment sa Senado. Balitang Bromby. Iginiit naman ng House Prosecution na may prima facie o paunang batayan na. Ang sabi nga ay ng iba ay prima facie. Yan na, may paunang batayan na daw po upang ipalagay na ginamit ni Vice President Sara Duterte sa personal na kapakinabanganan
ang confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ay matapos na mabigong maayos o mailiquidate ng mga ito sa kabila po ng formal demand ng Commission on Audit. Batay na rin ito sa naging testimonya sa impeachment trial ni COA Auditor Roderick Wamil na nagsabing nakasaad po sa item 8.3 ng Joint Circular Number 2015-01 ng COA na ang kabiguan po na maliquidate ang confidential funds matapos ang formal na demand ay maaaring magsilbing prima facie evidence o pauna pong ebidensya na personal na paggamit ng accountable office. Sabi po ni House Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr., pwedeng pabulaanan naman ng depensa sa paglilitis ang naturang legal presumption. Pero binigyan din po nito na kahit na maibalik ang pondong na-disallow ng COA, hindi na nito otomatikong mawawala ang usapin ng betrayal of public trust na siyang dinidinig ngayon ng impeachment court. Balitang Robby. Kaugnay pa rin po ng issue ng prima facie evidence o ng paunang ebidensya na nakasaad po sa item 8.3 ng Joint Circular ng COA. Ito ho, ipinagtanggol po ni Senador Amy Marcos si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment court kaugnay po ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Marcos, binigyan din niya na hindi naman tahasang sinabi ng Commission on Audit o COA sa mga paunang audit findings na ninakaw ang pondo o pineke ang mga resibo. Gayunman, ipinaliwanag ni COA Auditor Roderick Wamil na may prima facie evidence o paunang batayan na pananagutan dahil po sa kabiguan na maayos na maliquidate ang confidential funds matapos ang formal na demand ng COA. Nang igiit po ni Marcos na dapat ay kawani. Ang kawani daw po na humawak ng pera ang dapat na managot, sinabi ni Wamil na malinaw po sa Joint Circular na ang head of the agency na tumutukoy nga po sa kay Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang may pananagutan sa pag-aproba ng cash advance, pangangasiwa sa paggamit ng pondo at pagtitiyak na nasusunod ang mga patakaran. Idinagdag ni Wamil na sa mahigit 30 ahensyang kanyang na-audit, karaniwang ibinabalik sa National Treasury ang natitirang confidential funds. Ngunit sinabi niyang naubos ng OVP at ng Department of Education ang kanilang confidential funds sa bawat quarter. Ang sinasabi ho kasi dito ni Senadora Amy Marcos, hindi dapat ang ituro ay itong si Vice President Sara Duterte dahil hindi naman siya yung parang assigned officer. Oo, siya ang head, pero meron siyang ibang inassign para dyan sa confidential funds. Nalimutan ko lamang yung pangalan. Mamaya babalikan ko. Yun ang sinasabi niya na dapat dun isisi at hindi sa Vice Presidente. Pero sabi nga po ni Wamil, bilang siya po ay head ng agency, kumbaga ay may command responsibility siya sa ganyan. Balitang Robby. Alas 3:29 na po ng umaga, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan na natin ang balita mula sa Negros Island Region. Standby Rex, SITG, tinatag upang tumutok sa investigasyon ng pamamaril sa isang Indian national sa lungsod ng Bacolod. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Itinatag ng Bacolod City Police Office ang Special Investigation Task Group o SITG upang tumutok sa investigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril patay sa isang Indian national sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala na si Aksdip Singh, 40 anyos, temporaryong naninirahan sa nasabing barangay
Ayon kay Police Colonel Eugene Ribadomia, City Director ng Bacolod City Police Office, itinatag ang nasabing task group upang tumutok sa nasabing kaso. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at backtracking ng kapulisan hinggil sa investigasyon upang makilala ang gumawa ng krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:30 na po ng umaga. Nilinaw naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na walang conflict of interest ang pagdepensa ni Attorney Michael Powa sa Vice Presidente sa impeachment trial. Ito'y makaraang tanungin ni Senador Raffy Tulfo ang posibleng conflict of interest matapos na lumabas sa testimonya ng testigong si Commission on Audit o COA Auditor Roderick Wamil na nakasama po si Powa sa pakikipagpulong sa komisyon noong 2023 upang ibaba o hilingin na ibaba ang audit finding kaugnay po ng paggamit ng confidential funds. Binigyan din ni Escudero na hindi naman si Powa ang respondent at hindi siya ang nililitis sa impeachment court kundi isa lamang siya sa mga abogado ng depensa. At sa halip po ang respondent ay si Vice President Sara Duterte. Balitang Prompty. Samantala, binisita naman ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Jail, male dormitory, ang kanyang mga kaalyado o political ally. Kinumpirma po yan ng Bureau of Jail and Penology spokesperson o BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinero. Yung pagdalaw po ni Vice President Sara Duterte kina Senador Rodante Marcoleta, kina Senador Jinggoy Estrada at patina kay dating Congressman Mike Defensor. Nangyari po ito noong araw po ng Martes, August 4, 2026. Habang kasagsagan po ng impeachment trial laban kay VP Sara sa Senado. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa Western Visayas, sa standby kay Jocelyn Maque, top 8 most wanted sa regional level dahil sa kasong rape. Sumuko sa Police Regional Office 6. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque. Voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang top 8 regional level most wanted person ng Police Regional Office 6 sa Barangay Tularucan, Mina, Iloilo. Sumuko ang akusado na si Alia Sansan, 27 taong gulang at residente ng Haniway, Iloilo sa tulong ng mga operatiba ng 602nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 6, katuwang ang Mina Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 6. Matapos ang kanyang pagsuko, isinilbi laban sa kanya ang warrant of arrest para sa kasong rape by carnal knowledge. Ang warrant ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 68, 6th Judicial Region, Dumangas, Iloilo. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Lima pang matataas na opisyal ng pamahalaan ang sinasabing kabilang sa mga target ng umano'y planong character assassination bukod pa kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation. Sabi po ng NBI, kabilang pa sa mga umano'y target ay sina Interior Secretary John Vic Remulla, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Cabinet Secretary Benhur Abalos, Public Works Secretary Vince Dizon at si Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda. Nabisto ito matapos na mahuli ang isang talent manager sa isang 5-star hotel sa isinagawang anti-human trafficking operations noong nakaraang linggo. Una nang sinabi ng NBI na itinuro ng suspect ang mga babaeng nasagip ng mga babaeng nasagip sa operasyon. Si dating cabinet official
Jing Paras o Jacinto Paras bilang umano'y sangkot sa plano, habang si Batangas Representative Leandro Leviste naman umano ang sinasabing financier. Gayunman, nilinaw po ni NBI Director Melvin Matibag, walang sapat na ebidensya pa upang patunayan ang lahat ng alegasyon batay po sa naging pahayag ng dalawang testigo na nagsabing may usapan umano tungkol sa isang planong character assassination laban sa ilang opisyal ng administrasyon. Balitang Prompti. Balita naman mula sa Eastern Visayas, 3.25 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na samsam naman sa Basi. 3 ang naaresto. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Aabot sa 3.25 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa sinagawang joint entrapment operation sa Barangay Mandayihan, Basay, Samar. 3 sospek na aresto kabilang ng 2 driver at 1 walang trabaho. Pinangunahan ang operasyon ng CIDG Regional Office 8 sa Tacloban, katuwang ang Basay Municipal Police Station, Regional Maritime Unit, Regional Intelligence Division at Bureau of Internal Revenue BIR. Na-recover sa operasyon ang 50 master cases ng Canon Menthol Cigarettes na manoy walang BIR excise tax stamps at wala ring graphic health warnings. Nasamsam din ang buy-bust money, 2 cellphone at 3 sasakyan na pinaniwalaang ginamit sa illegal operasyon. Pinuri ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy ang mga operatiba at sinabi patunay ito na patuloy ng kampanyang Philippine National Police laban sa illegal na kalakalan. Kasalukuyan naman, nasa kustodiya ang CIDG mga sospek habang inihanda na ang pagsampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompti. Maraming salamat kay Jimmy. Ang pronunciation pala nila doon ay Basay. Hindi Basi. Basay, Samar. Yan ha. Good morning muna kay Jimmy at sa lahat po ng mga taga Eastern Visayas. Samantala, Pilipinas, ang oras alas 3:37 na po ng umaga. Naghain naman po ng motion for the consideration ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan upang hilingin na baliktarin ang naging desisyon nito sa pagpayag na makapagpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Attorney Riody at Anthony Balis, legal counsel ni Revilla, na kanilang tututulan ng posisyon at magiging motion for reconsideration at sila daw po ay magsusumite ng sagot sa hukuman. Si Revilla ay pansamantalang nakalaya habang dinidinig ang kaso matapos na payagang makapagpiyansa po ng 1 milyong piso. Naharap si Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong ghost flood control projects sa Pandibulacan, kung saan ay iniuugnay siya sa umano'y pagtanggap ng 25% commitment fee. Balitang Prompti. Samantala, dako tayo, balita naman mula sa Northern Samar. DepEd at PNP sa Northern Samar patuloy daw po na magtutulungan sa pagbibigay ng seguridad para sa ligtas na paaralan sa buong probinsya. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Nagsagawa ng consultative conference ang Department of Education Schools Division of Northern Samar kasama ang ilang key officials at ang PNP na layuning paigtingin pang seguridad sa mga paaralan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ginanap ang pagpupulong sa loob mismo ng Northern Samar Police Provincial Office at kabilang sa tinalakay ang school safety concerns, learner-friendly school environment at mga polisiya ng Department of Education hinggil sa school coordination at visitations. Inilatag ni Police Lieutenant Colonel Harris Ribato, Chief ng Police Community Affairs and Development Unit o PICADO,
ang mga pinapatupad ng PNP na tinatawag na Project Gabay. Layunin ng Project Gabay ang pagbibigay proteksyon sa mga learners kung saan pinaigting naman ang kanilang crime prevention awareness, anti-legal drug campaigns, anti-bullying advocacy, online safety education at youth-centered programs. Tinalakay na ng pulisya ng DepEd protocol sa mga paaralan na layuning maging ligtas ang mga estudyante at guro. Nagkaroon ng open forum at bukas na nagkaroon ng pagtatanong itong mga lumahok sa nasabing meeting, kaugnay pa rin sa pagbibigay seguridad, proteksyon sa mga estudyante. Maging ang 83rd Infantry Brigade Philippine Army ay nagpahayag rin ng commitment sa pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan at sa komunidad. Ayon naman kay Police Colonel Buyakaw, ang Provincial Director ng Northern Samar PNP, ang pagbibigay seguridad sa mga learners sa isang shared responsibility ng law enforcement agencies, educational institutions, magulang at komunidad. Ang nasabing consultative conference, itong meeting ay dinalhan mismo ng NSPPO o Northern Samar Police Provincial Office Command Group, Command and Staff Chief of Police, First Commanders, Provincial Legal Office, School Heads at District Supervisors mula sa Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Profi. Samantala, tataas sa 12 pesos kada litro mula sa dating 10 piso kada litro ang fuel subsidy na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga driver ng Public Utility Vehicle o PUV. Sabi ni Executive Secretary Rolf Recto, epektibo po ang dagdag ayuda simula sa August 15. Yan po ay sa araw ng Sabado, next week. Yan, simula daw po sa August 15 ay epektibo na daw po yung 12 kada litro na fuel subsidy. Yan po ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Dahil po sa dagdag na subsidiya, sinabi ni Recto na maaari nang makatanggap ang bawat kwalipikadong PUV driver ng hanggang 1,800 na karagdagang ayuda kada linggo. Mahigit 73,000 PUV drivers ang nakikinabang po sa fuel subsidy program na unang ipinatupad noon pang Abril. Balitang Profi. Balita naman tayo mula sa Davao. Ex-convict arestado muli sa buy-bust operation. Halos 27,000 pisong halaga ng shabuan nasamsama. Ibalita mo yan. Jun Soter ng Aksyon Radyo Davao. Balik kulungan ng isang 41 anyos na lalaki matapos na aresto sa sinagawang buy-bust operasyon ng mga otoridad sa Purok Ostrich, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur, umaga ng Agosto 5. Kinilala ng kapulisan ng suspect sa alias na Banjo na nakalista bilang street-level individual. Isinagawang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Digo City Police Station sa pangunan ni Police Major Richard Dumasig, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Sur. Ayon sa kapulisan, nakabili ang pusher buyer ng isang pakiti ng hinihinalang shabu mula sa suspect. Sa isinagawang body search, na-recover pa ang 4 na karagdagang pakiti ng hinihinalang shabu marked by Basmani at iba pang personal na gamit. Sa kabuuan, umabot sa 3.97 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 26,997 ang nasamsam sa operasyon. Ayon sa kapulisan, ang suspect ay mayroong naunang mga kaso at nakalaya na bago ang pinakahuling pag-aresto. Sa kasalukuyan, naharap siya sa panibagong kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang isinasailalim sa kaukulang legal na proseso. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Profi. Samantala, humihingi naman ng saklolo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Nexus Riders Alliance. Yan ay upang muling pag-aralan ang ipinatutupad o ipatutupad na rider allocation o capping system at ang pagbabawal sa multi-capping na maaaring makaapekto sa kabuhayan ng libo-libo na motorcycle taxi rider. Ayon kay Alliance Chairman Renato Embiado,
Hindi lamang ang mga rider ang maapektuhan, kundi maging ang kanilang mga pamilya. At anya, marami po sa kanila ang mga ama at ina at mga breadwinner na umaasa sa pagmumotor bilang pangunahing pinagkukunan ng kita o hanap buhay. Iginit po ng grupo na hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa mga rider na hindi maisasama sa itinakdang allocation ng bawat platform. Hiniling din nila na muling pag-aralan ang pagbabawal sa multi-upping upang hindi mawalan ng pagkakataon na kumita ang mga rider. Binigyan din ni Embiado, hindi sila tutol sa regulasyon, ngunit nais nilang makabuo ng mga patakaran na bunga ng konsultasyon sa mga rider upang mapangalagaan ang kanilang kabuhayan. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:45 na po ng umaga. Balitang nasyonal, nagpasalamat naman ang Department of Labor and Employment sa Senado. Yan dahil daw po sa pagsuporta sa wage hike sa NCR. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Nagpaabot ng pasasalamat ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pamumuno ni Secretary Francis Tolentino sa mga miyembro ng Senado sa ilalim ng 20th Congress dahil sa pagtindig ng mga ito para sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ito ay matapos ihain ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang Senate Resolution No. 577 na nagpapahayag ng buong suporta ng Senado sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa National Capital Region. Ayon sa DOLE, ang hakbang na ito ng Senado ay isang malaking tulong upang maibigay na sa mga manggagawa sa Metro Manila ang nararapat na taas sweldo upang makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Balitang Prompty. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Kumusta na po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa may bahagi ng Hilagang Luzon, lalo na po dyan sa may bahagi ng extreme northern Luzon at sa may Ilocos region, particular po sa Ilocos Sur. Kumusta na po ang kalagayan ng panahon dyan? For sure, maulan ho sa mga oras na ito sa inyo at malalaman natin kung nakapag-landfall na nga ba itong bagyong Maymay. Ano ba so far, Ara? Tsaka wala pa bang abiso si Pag-asa sa possible na landfall ng bagyo? Kasi sabi ho ng Pag-asa kaninang alas 2 ng madaling araw, any moment ay possible na ho na mag-landfall itong bagyong Maymay. Pero it doesn't mean na kapag ka nag-landfall yan ay tapos na ang mga pag-ulan na ito. Pagkatapos po ng landfall, opo, hihina po yung bagyong Maymay at posible po na malusaw pa bilang LPA. Pero magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil po dito sa habagat, gayon din po doon sa magiging LPA na bagyong Maymay na palalakasin naman din po at hahatakin nitong typhoon na may international name na Dolphin na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. I don't know kung itong Dolphin, Typhoon Dolphin ay papasok sa bansa o dyan lang, lalapit lang dun sa may far line natin. Pero ang sabi ay hindi man direkta pero nakakaapekto po ito sa malaking bahagi ng bansa kasi po hinihila nga po niya at pinalalakas ang habagat. O ayan na, as of kaninang 2 a.m. batay po sa huling anunsyo ngayon ng DOST Pag-asa, naglandfall na po ang bagyong Maymay sa Masingal, Ilocos Sur.
Yan ay batay po sa anunsyo ho ng Pag-asa. Tama nga naman yung sinabi nila kaninang alas 2. Anytime, any moment, any second ay possible na maglandfall itong bagyo. At tama nga ho, dako nga, alas 2 ng madaling araw ay naglandfall o tumama na po sa kalupaan ang bagyong Maymay dyan sa may Magsingal, Ilocos Sur. Kumusta na po yung ating mga kababayan doon ngayon? And syempre po, muli ang paalala natin, marami po tayong mga lugar ngayon ang walang pasok dahil po dito sa bagyo at habagat. So yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga estudyante, stay safe at wag na pong maglakwatsa. Dyan na lang po kayo sa inyong mga bahay para po kayo ay safe, ligtas ngayong malakas ang ulan, hangin at hindi mo maintindihan ang panahon. Kung minsan biglang hihinto ang pag-ulan, minsan naman biglang lalakas. O, di ba? Ang balungkot niyan yung paglakas biglang baha. O sana naman dito sa mga pag-ulan na ito, sa habagat na ito, sabi nga natin kahit papano, hinihiling ho natin mga pag-ulan, wag lang babaha. Pero sana ho yung mga pag-ulan sa dami ho ng mga tubig na bumabagsak simula pa kahapon, sana ho ito matama ho yan sa ating mga dama para kahit papano makakatutulong ho para sa pag-iipon po natin ng tubig. At hindi na tayo mangamba pa sa kakulangan ng tubig o supply ng tubig sa atin, lalo na po dito sa Luzon at sa Metro Manila. Balitang Prompty. Maupay nga aga po, Ate Kisses. Si Melvin Letrodo Abagising. Melvin, good morning sa'yo. Si Tatamon Samson, gising na gising sa mga oras na ito. Kanina pa po siya nagpaparamdam sa atin. Kumusta na ba? Nakapagkape na ba? Tatamon Samson. At saka sa tropang Extra Rice, good morning din po sa inyo. Ano? Binabati rin po natin na isang magandang umaga si June Oliveros. Nakikinig po sa Balitang Prompty mula dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagbati pa rin po, isang magandang umaga, happy listening, happy viewing kay Ma'am Evan Lang na busy mula dyan sa Las Vegas. Isang magandang umaga. Ang pagbati din ho natin sa ating mga kababayan dyan sa may Pangasinan kay Ma'am Ivy Gutierrez, good morning. Kay Jim Olier, Ma'am Becky Tisuka ng Japan. Sa Tamban, Alcala, Cagayan, kumusta na Jim Olier ang panahon dyan sa inyo? Randy Martina, good morning mula dyan sa Tarlac. Itong ating mga listener, mga apektado ho ito ng bagyo. Ano? Maulan na morning, sabi ni Alan Francisco. Ganon din kay Rodrigo Asisikoy. May nagtanong kanina kung may signal daw ba dyan sa may bahagi ho ng Marinduque. Maari pong ang inyo pong nararanasan ay habagat. O kaya naman po ay localized thunderstorm. Kasi ho yung ating pong mga storm signal ay dyan po sa bahagi ng Luzon. At mamaya ho ulitin natin kung may oras pa yung ating signal dahil po sa bagyong Maymay na naglandfall kaninang alas 2 dyan sa Masingal, Ilocos Sur. O ito Kung sa nagtatanong, good morning sa iyo Bentong Ang signal number 1 ay dyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union. Ito yung signal number 2 po pala Signal number 2. Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, at northwestern portion ng Cagayan. Signal number 1 naman sa mga nalalabing lugar ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Ganon din sa lalawigan ng Ifugao at mga nalalabing bahagi po ng Benguet. Ganon din sa southern portion ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at northern at central portion ng Aurora. Yan po ang mga merong signal sa araw na ito dahil po sa bagyong Maymay. Norberto Gaspar, isang magandang umaga. Kasama po ba sa walang pasok
ang Pampanga. Walang pasok ng ano ba yan? Walang pasok ba ng school o dito sa sa government work? Pero sa aking pagbasa kasama ho dun sa circular ho ng Malacanang na inilabas, kasama po ang Pampanga. Ulitin ko po batay po sa circular number 122, kabilang po sa mga no government work at wala din pong klase ngayong araw na ito ay ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at ang Occidental Mindoro. Balitang Prompty. Pasensya na po do sa mga hindi ko nabati, prioritize lamang po muna natin yung mga mahahalagang abiso upang marinig at maging aware ho yung mga kakabukas lamang po ng kanilang app sa Facebook, sa YouTube, ganon din po ng kabubukas lamang ng radyo at TV. Kaugnay po doon sa mga abiso ng pamahalaan na may kinalaman dito po sa Bagyong Maymay, Habagat at ganon din po sa Typhoon Dolphin. Muli po maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, tumutok sa ating balitaan, pagamat bitin ang batian ngayong araw na ito. Ito po ang Balitang Prompty, ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod naman si Kong Angel Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Muli Pilipinas, ang oras po natin 4 na minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Thursday. Dumilim ang kalangitan, buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi